Magandang umaga po sa ating lahat. Ito na po si Professor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapang Politika. Dito sa Facebook Live at sa YouTube. Tatlong bagay lang po pag-uusapan natin sapagkat yung paksa ako ng punto de vista nung isang linggo, umikot lang sa tatlong ah, topic. Una, si Pangulong Duterte o ang mga Dutertes, tapos ang pagkakahalal ni Donald Trump uli sa Amerika. At yung usapin ng resilience. So, unahin na muna natin yung resilience kasi ito naman ay ano lang, hindi naman sa hindi mahalaga. Mas mahalaga pa nga ito sa totoo lang eh. Kasi mga panahon na naman ng kalamidad at meron naman padating na bagyo. Actually, may dumaan na si Marce. Eto, si Nika paparating. At meron na bang isa, parang prosesyon sila. At ang nakakawawa naman talaga ang ating mga kababayan sa Northern Luzon. Kasi parang silang tinatamaan talaga ng bagyo. Hindi pa tapos makarecover ang Cagayan. Ayan na naman, meron naman bagyong dadating na maaaring makaapekto sa kanila. Ah, at lagi natin pinag-uusapan kapag panahon ng kalamidad, yung usapin tungkol sa resilience. Ano nga ba yung resilience? Sa Ingles, tinitingnan ng resilience bilang kakayahan na ah, yung pagkatapos mong dumaan sa isang krisis ay makakatayo ka. Kunyari sa bagyo, resilience is the ability to get back from a crisis or from a perturbation or from a disturbance. Kasama na din dyan yung kakayahan mo na harapin ang krisis. Ah, at ikaw ay mabuhay o ikaw ay may ligtas ang sarili mo. So, eto, pagdating sa sakuna o mga kalamidad, ito ay malimit pag-usapan sabagat laging tinitingnan ano ba kakayahan ng mga tao na sira na ang kabahayan, binaha, pagbagyo, hanggang tuhod, o minsan hanggang leeg, o hanggang naandun na sila sa bubong. Pero after that, they go back to their ordinary lives. Para bagang ano yan, labada na nadudumihan ang damit, lalabahan, tapos isusuot uli, madudumihan, parang ganon. That's resilience to many people. And some people are amazed at the level of resilience that we have. Yung kakayahan natin na bumangon. Pero ang isang dapat nating intindihin din, ang resilience, hindi yun yung parang paulit-ulit na lang. Yung, hindi yun resilience eh. Yung ikaw alam mo naman na babahain ka, alam mo naman na ikaw ay malalagay sa alanganin, papatuloy ka pa rin doon. Ang sinasabing tunay na resilience o yung tinatawag na talagang resilience na negotiated o resilience na ah, na progressive ay yung natututo ka na para bagang, okay, alam mo naman na, ang resilience kasi sa iba, yung nadapa ka, babangon ka. Pero alam mo na may mga dahilan bakit ka nadadapa, hindi ba? May mga nadadapa ka dahil may hina ang tuhod mo, nadadapa ka dahil hindi mo nililinisan ang bahay mo, nadudulas ka, so therefore, gagawa ka na ng paraan na para hindi na maulit, 'di ba? Hindi ka na madadapa uli. Palalakasin mo tuhod mo, lilinisan mo, dadaalisin mo yung mga harang-harang doon sa bahay mo. Iiwas ka, kunyari. Kung kaya ka nadadapa kasi may dito sa lugar na ito, madulas ang daanan, maraming bato-bato. Hindi umiiwas ka. O kung ganoon, huwag ka nang dumaan dyan. O ayusin mo na, yung sapatos mo, gandahan mo na. In short, ang resilience, kung may learning, natututo ka. Hindi pwede yung ang resilience ay paulit-ulit. Alam mo naman na gano'n na, nasanayan mo na. In fact, may mga tao nagsasabi na ang mga tao kasi parang kasi ang usapin kasi ng bagyo at baha. Alam naman natin may mga lugar na talagang binabaha kahit anong mangyari. So, pero alam mo na gano'n, hindi ka pa rin gumagawa ng paraan para lumikas o malis na o kaya mag-relocate. Madaling sabihin ng relocation, kailangan ng pera. Pero yung gagawa ka ng paraan na pataasin ng bahay mo, o kaya gumagawa ka na ng hakbang na bago pa man lang dumating ng tag-ulan, yung mga creek doon sa ano mo ay ano na ay maalis na yung mga harang para hindi na umapaw ng yung ilog pag malaki ang buhos ng ulan, malakas ang buhos ng ulan. Yun ay kahandaan, kailangan din ng preparedness. So, kasi meron nga kami isang estudyante sa aming school na ang naging thesis niya lumabas na ang ibang tao ang tingin sa disaster ay parang pagkakataon pang makakuha ng ayuda. Pumupunta sila sa evacuation center, kumukuha ng ayuda, and then babalik sa mga bahay nila. Hindi rin gagawa ng hakbang para maiwasan ang mga susunod na sakuna. O kaya makahandle na sila.
ng tama. So resilience is not about standing up after a fall. Resilience is about learning from it so that you can do things that will prevent you from falling over and over again. Yun dapat ang ating pananaw sa resilience. Sa totoo lang, ang resilience walang word na katumbas sa Pilipino. Bakit kaya? Kasi nga siguro ang buhay natin ay laging ang resilience ay bahagi na ng buhay, hindi mo na kailangang ngalanan. Pero kung ang buhay naman natin ay parang lagi na lang gano'n, na fatalistic ka, kung anong dumating, balik uli sa dati, ay hindi yun maganda. Wala tayong patutunguhan doon. Hindi tayo susulong. Hindi tayo uunlad. Okay. So yun yung tinulakay ko noong Lunes. And then nung Martes at Miyerkules, magkasunod na paksa ko ay tungkol sa pagsipot ni Pangulong Duterte sa pagdinig sa Senado at napag-usapan na natin ito last week. Pero, at ang hindi naman pagsipot ng mga opisyal ng Vice President. Sa totoo lang, matapang si Pangulong Duterte, sumipot siya sa pagdinig ng Senado na kung saan marami siyang inamin. Nagkaroon siya ng mga tinatawag na extrajudicial confession. Ganun pa man, kahit practically inamin niya na ang kanyang mga kasalanan at hindi niya pwedeng sabihin na nagbibiro lang siya nung sinabi niyang inuutusan niya ang mga pulis na gumawa ng krimen, sa totoo lang sapagkat inuutusan niya na bigyan ng baril ang mga na-aresta at bigyan at puwersahing lumaban para meron na silang rason na ito ay patayin. Yun ay willful killing yun. Hindi ko na ulitin yung ating talakayan doon sapagkat ako po din ay nagmamadali. May lakad kami ngayong araw na to. Naku, ah, ang punto ko lang dito, inamin niya na meron siyang pagkakamali at hindi pwedeng sabihin natin biro lang yun sabagat under oath. Ganun pa man, meron pa rin karapatan ng Pangulong Duterte sa kanyang mga rights. Yung tinatawag na presumption of innocence until proven guilty. Yung due process rights. Ibibigay mo yan sa Pangulong Duterte. Kung ano man yung pinagkait nila sa mga naaresta nila noon na namatay nang wala man ng due process at hindi binigyan ng pagkakataon na ma-exercise ang kanilang rights, presume agad na guilty kahit taliwas sa batas. Ah, yung napagsuspechahan, kahit na may ebidensya yan, idadalhin mo sa korte yan sapagkat ang korte ang mag-uwi. Hindi pwedeng yung pulis ang siya magsasabi na guilty ka. Dapat ang korte ang magsasabi niyan. So, ito yung contrast eh. Kung ano yung pinagkait ng pamahalaan ni Pangulong Duterte at ng kanyang mga alagad, ay huwag nating ipagkait sa kanya. Pakita niya na siya ay nasa isang rule of law. Kasi kapag hindi natin ginawa ng paraan ito, kunyari, inamin na andyan na, di dapat ang Department of Justice nagsasampanan ng kaso. Sampanan ng kaso para mapatunayan na natin sa mundo na ang ating sistema ng hustisya ay nag-work. Kasi pag hindi natin ito magawa, abay totoo naman talaga siguro ng kailangan ng pumasok ang International Criminal Court. Sabagat ang ICC, pumapasok lang yan kapag unable and unwilling ang isang bansa mag-prosecute. Sa ngayon, ang aking argumento, we're still able and we're still willing. However, I tell you this, openly, kapag, kapag hindi natin ito nagawa ng paraan, kapag ang Department of Justice magpatumpik-tumpik, magpapetik-petiks dito, at wala mangyari dito, abay siguro ako na yung mauna magsasabi, paumanhin. Akala ko kasi able and willing tayo. Kung hindi, kung ganun, ibigay na natin sa criminal court. Bigyan na natin sa ICC yan. Kasi talaga naman hindi natin kaya. Ayan na, umamin na ang Pangulo. 'Di ba? Ang dating Pangulo. Ba't hindi kasuhan? Para mabigyan na rin siya ng karapatang idepensa ang sarili niya. Hindi yung ganito. Meron ng proceedings. Yung Senate hearing, hindi naman yan in aid of legislation eh. Hindi naman yan in aid of legislation yan. Apologies. In aid of legislation, hindi naman yan korte na magsisentensya. Ilagay na yan sa tamang proseso. Sampanan ng kaso sa korte
para nagkakaalaman na mabigyan ng pagkakataon ng Pangulong Duterte na i-practice ang kanyang constitutional rights to due process and to be presumed innocent until proven guilty. Kahit na umamin na nga siya, importante pa rin dalhin sa korte. At nang malaman na natin ng totoo at makapagdesisyon na kung sino man ang nagkasala, maparusahan. Kung sino man ang hindi nagkasala, mapawalang sala. Ganun lang naman yun. So ito'y hamon. Now, pero binabati ko ang Pangulong Duterte sapagkat siya pumunta sa Senado, at least ayaw niya pumunta sa House. Well, alam naman natin, siguro dahil lang ba nasa Senado pumunta siya, ando ng mga kakampi niya, kaya lang, at least, napaamin siya, di ba? Pero itong mga opisyal ng Vice President, yung pito na opisyal na pinatawag ng Quadcom, ayaw pumunta. Ay, hindi pala Quadcom. Quadcom ba? O dalawang committee kasi nag-hear, Quad at saka yung Good Governance. Anyway, alin man doon, pinatawag yung mga opisyal ng Vice President na para sa pagdinig hindi nag-appear sapagkat sabi nila ang ano daw, ang hearing naman daw in aid of legislation lang yon at hindi nila nakikita yung relevance ng presence nila doon sa hearing. Mali yata itong premise na ito ng mga opisyal ng Vice President ng office sapagkat tama nga naman na ang mga hearing ng Kongreso ay in aid of legislation. Pero nalilimutan, kailangang ipaalaala na meron pang isang function ang Congress pag nag-hear. Ang tawag dito ay sa kanilang oversight function. Ano ba yung oversight function? Ito yung tinitingnan ng Kongreso, inuusisa, binubusisi, inuurirat kung paano ginastos ang pera ng bayan at kung paano isinakatuparan ng mga batas. At ang main object ng investigasyon nito, usually government agencies and government officials. Malinaw naman na ang pinagdinidinig ng Governance Committee, ng Good Governance Committee, ay kung paano ginastos ang pera ng Vice President at ng Office of the Department of Education ni Sara Duterte. So this is oversight. Binigyan mo ng pera, ginamit sa confidential fund, o paano mo ginastos ang pera, yan ay oversight. So yan, kung ang mga pinag-uusapan ng mga sinong kabit ni ganito, anong relasyon ni ganito, kung mga private citizens siyang mga yan, maaaring magsabi pa sila na hindi kami niyan covered na. Hindi pwedeng oversight kasi ang oversight they only apply to government agencies and government officials. Incidental lang yung may masangkot na private person. Pero kung private person ito, di patawag mo, hindi mo pwedeng sabing oversight function ito. Ha? In aid of legislation siguro, pero hindi pwedeng oversight function. Kasi malinaw na ang oversight function is on government agencies. So, mali ang sinasabi ng mga opisyal ng Vice President na hindi naman in aid of legislation ang ginagawa ng komite, pero ginagawa po nito ang kanilang oversight function sabagat ini-examine, evaluate paano nyo ba ginastos ang pera na binigay ng taong bayan sa inyo sa pamamagitan ng Kongreso. Di ba? May nakikitang mga anomalya, may nakikitang hindi maayos. Abay, di dapat ay sumagot kayo. Anyway, and then nung Webes at Biyernes, ang tinalakay ko ay ang pagkakapanalo muli ni Donald Trump sa Estados Unidos bilang Pangulo. At maraming nagulat dito sapagkat ang inaasahan nila si Kamala Harris ang mananalo. Ako nga mismo, ang inaasahan ko siya at nagulat ako. So hindi na natin pag-uusapan kung bakit nangyari yung ganon. It's water under the bridge. Siguro talagang ang mga Amerikano, mas gusto nila yung ganyang klase ng leader. Siguro mas marami sa kanila ang hindi tinitingnan ng moralidad o etika ng pinuno, kundi kung ano yung kanyang sinasabi, ano yung issues. Parang maintindihan mo, parang ganun ang lumalabas dito na they are about narratives. Ano yung yung mga gusto nilang marinig, yung kahit nagsisinungaling yung kandidato. Ang mas gusto ko pag-usapan at pinag-usapan ko mga epekto nito sa Pilipinas. Anong epekto ng muling pagkapanalo ni Donald Trump? Kasi maraming nagsasabi, ako nga, may kaibigan ako. Kaibigan ako, well, of course, nagparinig, ano. Itigil ko na.
naramdam ko kahit hindi ako yung pinaringgan pero alam ko na parang ako rin, di ba? Na itigil ko na, kasi tinignan ko naman yung mga kaibigan niyang iba pero wala namang masyado nagsasalitang kung selection, ako lang. So, sabi ko ay ako ang pinaparinggan ito. Na parang ano, na hindi pa ako diretsahin, di ba? Tigil ko na daw dahil hindi naman daw ako, wala naman daw akong business sa Amerika. Hindi nga daw ako kumikita ng dolyar, di ba? Mga ganun, na parang medyo masakit. Medyo inaamin ko, masakit pakiramdam kasi kakilala mo ko, friend kita Tapos ganyan ang parinig mo na parang una hindi mo ko diretsuhin. Pangalawa, yung feeling ba na parang wala, nalimutan yata na ako'y political analyst and political commentator. Hindi trabaho ko yung mag-comment kahit nga sa Israel, nagkokomentaryo ako nangyayari sa ibang bansa, nagkokomentaryo ko Amerika pa, 'di ba? Na malaki ang relasyon sa Pilipinas. So alisan ka na ganung klase ng karapatan. Nobody tells me to stop talking. The other thing is to ground it on the fact that I don't have monetary investments in the United States. That is really something that is so insulting. Unang-una, parang ano yun, yung mga may mga pera lang ang pwede magsalita. Yung may mga business lang doon. Di ba? Medyo nakaka-frustrate. Parang, parang sabi ko, how can you even say that to me or to anyone? It's really, really below. Tells you, sabi ko nga, talaga nga naman katulad si Donald Trump, di ba? Kung ganun, puro pera ang pinag-uusapan, di ba? I will tell you this, ah, ah, lahat naman may karma, di ba? Ang pera, naubos yan, di ba? Pero yung pagiging magaling, mabuting tao, you know, pag mabuting tao ka, kahit ka wala ka ng pera, hindi mawawala dangal mo. Anyway, kaya may pera ka man o wala, kaya may business ka man sa Manila, sa United States, wala, may epekto yan sa atin. Una pag-usapan natin ang epekto, yung tungkol sa epekto ng pagkakapanalo ni Trump sa mga Pilipino sa Amerika. Malaki ang maging epekto sapagkat ang isa sa mga pinag-ngangalandakan ni Donald Trump at ng kanyang mga MAGA Republicans, yung Make America Great Again, sila kasi masyado silang America First. Masyado silang threatened ng immigration, ng illegal immigration. Okay? Maraming mga Latino na naandun at Asian kasama ng mga Pilipino. Meron pong 4.1 million na Filipino sa Amerika kung hindi nyo nalalaman. And out of this 4.1, it is estimated that there are about 400,000 to 300,000 to 400,000 illegal, undocumented Filipinos. That is the estimate. Ang dami nun. Ang isa sa mga campaign promises ni Donald Trump on day one, they're going to conduct a mass deportation. A mass deportation. I-deport lahat ng illegal and undocumented. That includes the 400,000 Filipinos. Ito yung mga nag-overstaying, nag-extend ng visa, nagkutawag natin tago ng tago. Yan, mga undocumented. Uuwi yan sa Pilipinas. So yan ay malaking business disturbance. Hindi ba? Employment ng mga yan, di ba? Aber, sabihin nyo nga sa akin kung walang epekto yan sa Pilipinas. Pangalawa, marami mga Pilipino, maging dito man sa Pilipinas, o lalo na sa Amerika, nagsasabi hindi kami covered yan. Yan ay mga illegal. Kami illegal. Na parang, una, naisip ko, parang itong mga Pilipinong ito, parang nakatuntong lang sa Amerika, parang nawala na yung kapwa at awa sa kapwa Pilipino. Nalimutan na may kasabihan tayo kung hindi ka marunong lumingon sa iyong pinanggalingan, hindi ka makakarating sa paroroonan mo. Hindi naisip na itong mga ito dumaan din sa prosesong ganyan. In fact, I'm pretty sure that many of these legal Filipinos, legal migrants, started as undocumented. Pwede wag niyo kong kwentuhan. Marami dyan nagbayad lang na mapapangasawa na Amerikano para sila may makilala ako personally. Nagbayad para lamang makapangasawa ng Amerikano at magkaroon ng green card. At tapos nung nagkaroon ng green card, hindi din divorce na yung asawa. Usapan lang naman yun business transaction yun. So nag-start din sila ng undocumented, nag-start din sila ng illegal. O kahit hindi man illegal, kahit nag-start sa legal, ay nag-bend ng rules para lang maging citizen. Ang dami ko kayang kakilala
na mga kapwa ko scholar, pumuntang Amerika, pinag-aaral, para bumalik sa Pilipinas, hindi na bumalik. Gumawa na ng lahat ng paraan para hindi makaabalik. Nag-asawa ng Amerikano, nagguha ng kung ano-ano mga ah, postdoctoral fellowship hanggang sa na-convert ang kanilang mga J1 visas into working visas para makakuha ng green card. Hindi ko sila sinisisi, parte yun ng buhay. Pero yung iyong sabihin na, oh, maswerte kami kasi nauna kami. At ang mga yan, malas nila at nauwi na, natapat sila kay Trump. Di ba? Nasaan yung awa? Nasaan yung simpatya? Nakatuntong lang kayo sa Amerika, pati yung inyong konsensa sa kapwa na wala na. Nakakagigil. Di ba? Pari sabihin mo, wala akong pakialam, hindi sa akin mag a yan. Okay. Hindi sa'yo mag apply. Aber nga, pag-usapan natin. Kasi isa sa mga pulisiya pa na gusto ni Donald Trump, yung denaturalization. Actually, nung 2020, nung huling, di ba, nagkaroon ng eleksyon nung 2020, bago pa mapalitan bago pa magkaroon ng, nagkaroon ng eleksyon ng 2020, ah, natalo siya. Pero nung 2020 actually hanggang January 2021, presidente siya. Okay? Ah, nagkaroon na ng denaturalization policy. Ano yung denaturalization policy? Ito yung pagpapatuloy. Actually, sinimulan na rin yan ni Barack Obama noon eh. Na ito ay patungkol lang doon sa mga naturalized citizens ng Amerika. Ano ba yung naturalized? Ito yung mga hindi naman talaga pinanak sa Amerika o hindi naman magulang mga Amerikano. Nagpunta doon, nag-immigrate at naging legal. Naturalized yung mga yon. Maraming Pilipinong naturalized. So, yung denaturalization, ito yung kung saan ang isang naturalized American citizen na gumawa ng krimen o kaya napatunayang fraudulent yung pagiging Amerikano niya, ay aalisan ng citizenship at idideport. Hindi yun na ipagpatuloy sapagkat natalo nga si Trump tong 2020. Ngayong 2025, gusto nilang ibalik and ituturbo charge pa. Ano naman ang kinalaman niyang mga Pilipino dyan? Doon sa mga naturalized sa mga Pilipino na kapatid, na akala mo dahil sila ay mga legal, pero kaya lang naman naging legal na lang nagbayad ng Amerikano para mapangasawa at nung maging si green card holder na hindi diniborsyo na. Nanganganib po kayo. Alam niyo kung bakit? Kasi fraudulent po yung pagiging citizen niyo. Sapagkat yung ginawa ninyo, iba kasi yung fixed and arranged marriage sa bot marriage. Ang fixed and arranged, ito yung ang pakialiwanag ko sa fixed and arrange, yung pinag-usapan ng mga magulang na mag-asawa kayong dalawa. Pero walang kabayaran yan. Fixed yan eh. Parang katulad ng mga ibang kultura, katulad ng sa India, sa Muslim, sa mga, yun, ano yung magulang na nag-uusap, itong anak ko sa kay anak mo, mag-asawahan sila ha. Ganyan. Fixed yan or arrange. Legal naman yan kasi magulang na nag-uusap eh. Ang iba, hindi ho ganyan ang nangyari sa mga Pilipino. Ang ginawa naman yun ay naghanap sila ng pwedeng bayaran para magkunyari asawa. Nag-asawa talaga sila. Nagpakasal, may marriage certificate, pero binayaran mo yun. That is procured. That is fraudulent. At ang isa sa mga big grounds for denaturalization is fraudulent acts. Fraudulent yung yung kasal, isa fraud. Bakit bayaran eh. Nagbayad ka. Di ba? Wala naman sa kultura ng Pilipino yung nagbabayad ka pa mag-asawa eh. Hindi ka naman, pwede mong sabihin kung Muslim ka o kaya Indian ka kasi nagbayad ng Dory. Di ba? Yung babae. Pero, makikita mo naman sa ganun yan eh. Napaka-ano niyang ganyang klase nang na-indicate kasi after the marriage, nagkakaanak sila and so on, hindi nagde-divorce. Pero yung both marriage sa mga Pilipino, napaka malinaw yung indication niya. Number one, after 5 years nakakuha na ng green card, divorce, hindi nagkaanak. Di ba? Oh, makikita yung pattern na yan at madaling matingnan ng immigration officials ng Amerika ang pattern na yan. So ano ngayon ang nanganganib dyan? Yung mga Pilipino ang naging ruta pagiging citizen ay ganyan. So sabihin nyo sa akin ngayon, mga legal na naturalized kung kayo ay ligtas. Kasi kung ikaw ay ganun ang pagkakagawa mo ng pagiging citizen mo, o kaya may mga kakilala ka, patay kang bata ka. At ikaw, kung ikaw ay pinitisyon,
ng ate mo o ng kuya mo o ng asawa mo na ang pagiging citizen ay dumaan sa ganyan, ay ba'y nanganganib ka rin. So ngayon, sabihin nyo sa akin kung walang business tayo makialam o wala tayong business na magsalita. Eh, hindi lang yan. Meron pang isang naiisip ang Trump. At nalagay nila yan sa Project 2025 documents. At sinasabi rin nila yan ngayon. They're going to end what is called the birthright citizenship. Ano yung birthright citizenship? Sa Amerika kasi, pag ikaw ay pinanganak doon, kahit ang mga magulang mo hindi Amerikano, magiging Amerikano ka. Natural born. Sa atin kasi sa Pilipinas, kahit ka pinanganak dito, pag ang nanay at tatay mo ay hindi Pilipino, hindi ka Pilipino. By blood tayo eh. O kahit saan ka pinanganak, sa Pilipino ang magulang mo, Pilipino ka. Ang Amerikano, pag naandun ka pinanganak sa Amerika at hindi importante kung anong citizenship ang magulang mo, ikaw ay natural born. Para katulad ng anak namin, yung panganay, siya ay natural born sapagkat kami, kahit hindi kami Pilipino ng asawa ko, pinanganak siya sa Hawaii. This is American territory. Ayun nga, may US passport siya. At hindi siya kailangan mag-undergo ng naturalization kasi natural born siya. Pinakita lang niya yung kanyang birth certificate. Ito ay gusto nang itigil ng ni Donald Trump. Gusto nang itigil ito. From now on daw, kung matuloy ito, kailangan ng isa sa mga magulang ay citizen of at least permanent resident. So ano yon? Wala na. Hindi na pwede yung isa magtuturista lang sa Amerika sa mga naka-doon. Di ba? Buntis. Or kaya hindi, kahit yung mga graduate student, yung mga J1 visas, yung mga nasa student visa, mag-asawa nakatira doon, hindi naman sila legal, hindi, bagamat legal status sila, sila ay considered as visitors. So like me, kung nung naandun ako J1, yung aking asawa J2. We are not permanent residents. We are there only because I'm a graduate student. So kung ganun ang polisiya, kung nangyari ang polisiya yan, ang aming anak hindi citizen. Kasi hindi kami permanent resident. Hindi kami green card holder. So yung mga nagtatrabaho doon, working visa, di ba may mga working visas, mga Pilipino, pinipetisyon ng asawa nila. But they are not yet permanent residents. Kung manganak sila doon, hindi yun magiging Amerikano. Pilipino pa rin sila. See? Yan ang mga implikasyon. So wag niyo sabihin na wala tayong pakialam. Ang isa pang malaking implikasyon dito ay ano yung magiging tungo natin pagdating sa West Philippine Sea sapagkat ang Amerika ay magandang relasyon natin sa ngayon dahil si Professor Joe Biden ay hindi naman siya katulad ni Donald Trump. Pero mga Republicans kasi masyado silang tawag namin sa political science na masyadong jingoistic yung papasok ang tingin sa buhay. Pakabig lahat. Ah, hindi siya mag-i-invest ng pera kung wala siyang makikitang pakinabang. At si Donald Trump, kunyari sa Ukraine, pro-Putin si Donald Trump. So in fact, ah, ang kanyang solusyon sa giyera sa Ukraine ay, okay, bibigyan namin ng tulong economical ang Ukraine, pero ibigay nyo ng mga lupa na occupied na ng Russia. At huwag kayong maging member ng NATO. Parang pinipuwersa ang Ukraine na gumawa ng mga concessions. Sa Israel na lang, sa Gaza. Pro-Israel si Trump. You know? Kaya natatawa ako doon sa mga Arab Americans sa binoto si Trump. Dahil nagagalit kay Biden dahil hindi na nila gusto ang policy ni Biden sa Gaza. Hindi nakita na si Trump is even worse. He, he, he even said that Israel should totally obliterate Gaza and the Palestinians. Parang dahil galit lang, tawag ko doon, you cut off your nose to spite your face. Di ba? Oh, yan. Parang katulad din yan ng mga Latino na ibinoto si Trump, hindi alam, isa si, yung kanilang mga kamag-anak ay mamas deport. Ngayon, nangangamba na sila. Di ba? So I tell you, may epekto.
Ngayon, dito ngayon sa Pilipinas, sa West Philippine Sea, bagamat si President-elect Trump ay galit sa China, hindi natin alam, unpredictable, baka gamitin tayong leverage. Baka sabihin sa atin, magiging deal sa China, o sige, ang Pilipinas sasabihan kung wag nang mag-ingay dyan sa West Philippine Sea. Pero ito ngayon, baka gamitin tayong pambargain. Di ba? So I tell you, mabuti na lang ang ginawa ng Pangulong Marcos, at dito makikita natin ang brilliance ng foreign policy ni Pangulong Marcos, sa kung saan dahan-dahan siyang dumidistansya. Although ang America major partner natin, may mutual defense treaty tayo, pero siguro naisip niya hindi natin maasahan tong ganito. Lalo ngayon si Donald Trump na ang presidente, napaka-unstable, napaka-unpredictable. So ang ginawa niya, pinalawak niya yung alyansa. Tinama niya ang Japan, nandiyan ang Australia, ang European Union, pati ang India. Andyan, pinalawak niya. Okay? So yan po. Medyo mautak din naman ang ating Pangulo. Sapagkat yun ang tama dapat na pagtrato sa Amerika. Dahil magiging very unreliable ang Amerika as an ally, and the fact that its president is so unpredictable, then it's better to not put all your eggs in one basket and put it in everywhere. Strike an alliance with as many countries as you want. Yung sinabi niyang, friends to everyone, enemies to no one. Dapat ganun. Dito ngayon talaga mapapatunayan ng independent foreign policy. Hindi naman pwede tayong kumampi sa China. Ilagay sa China lahat. Katulad naman nung ginawa ni Pangulong Duterte, puro China. Palawakin natin. Tama yung ginagawa ng Pangulong. Yan ang best way para umiwas sa epekto ng isang Trump presidency. O sige, yan na lang muna. Sana nakapagturo ko yung kaisipan na plus ko yung puso, ang nabago kong pananaw sa buhay, lalong-lalo sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa kanya, UP serve the people. Okay? Kita-kita ulit tayo next week. Same, around same time. At huwag niyo pong kalilimutan ng punto de vista. Patuloy pa rin po tayong naandun. Bagamat medyo naging later na yung segment ko na punto de vista, sapagkat nagkaroon tayo ng Balitang Pilipinas. So ngayon ay mga 7:30, around 7:30, 7:40 ang aking punto de vista. Subaybayan niyo po yan. Lagi kong sinasabi, UP naming mahal, Ani mo Lasal. Magandang umaga po sa ating lahat at doon sa mga binabagyo sa kasalukuyan. Kaunting ingat po. Sana po ay resilience, pero sana po matuto din tayo sa mga aral ng mga ito. Gumawa tayo ng mga bagay-bagay na ang susunod na bagyo talagang totally maiwasan. At magkakameron. Yung epekto, hindi natin maiwasan bagyo, pero yung uh, epekto nito ay mamimilize na. Disaster prepared. Okay? Bye for now.